Nilay na ang katuparan ng ipinangamong pabor ng Diyos. Pangakong ganap at di magwawakas. Lahat ng nasasabik sa kanyang pagkilos ay magpurit magdiwang. Halina't salubungin ang tunay na pista ng kanyang kabutihan. Narito na! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagdunmi, ikaw lang Panginoon ng mga ani. Sa'yo lang nagmumula lahat naming pagpapala. Sa'yo lang ibibigay tanging pagkilala. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Dulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. Dulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. Dulot mo'y katuwiran, kalakasan at kasaganahan. Dulot mo'y buhay ka, kalakasan at kasaganahan. Dulot mo sa'kin kaligtasan. Yeah! Hallelujah! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagdunmi, ikaw lang Panginoon ng mga ani. Sa'yo lang nagmumula, sa'yo lang, Diyos, lahat naming pagpapala. Alright, good evening po sa ating lahat. Magandang gabi po, magandang gabi mga kabokals. Ayan, nandito na naman po ang inyong Pastor Randolph at kumakatok sa inyong mga tahanan. Magandang gabi sa ating lahat. Alam ko ang lahat po, ang iba ay naghahapunan ngayon. Kaya please, pakisali naman ako sa inyong hapunan mga kaibigan, mga kapatid, mga kabokals. Okay, so good evening po sa ating mga manonood ngayon. And I can guarantee you that tonight would be a night that full of blessings, okay? Punong-puno po ng pagpapala ang gabing ito, mga kapatid. Alright, so good evening sa Juligaw family, okay? I don't know kung nasa hospital pa ngayon, but I am praying for you. We are praying for you, okay? Sister Ann, magpalakas tayo, sapagkat ang Diyos ay mabuti po sa bawat isa sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Okay, Kuya Rene Sambilay, good evening! And si Ate Leonie Sambilay, magandang gabi po. At mga kapatid, meron po akong bisita ngayon, kaya mamaya ko na po siya ipapakilala. Okay, so salamat sa Panginoon sa kanyang pagpapaunlak po sa atin. And I can guarantee you na itong gabing ito ay maging musical po tayo. Okay? So salamat sa Lord at tayo po'y nandito ngayon. And mga kapatid, tuloy-tuloy lamang. Please, pakishare. Share yung video na ito. Okay, sa inyong mga kakilala, sa mga kamag-anak, lahat. Hindi lamang sa
dito sa Laguna, sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Paki-share po, paki-share, okay? Kung tayo maging pagpapala. And if you have someone na nice batiin po sa gabing ito, huwag kayo mag-hesitate na batiin ang kaibigan na yan. Pakitay po ang pangalan. Diyan sa baba, yung ating comment section dyan. Patay po para babati po natin yan mamaya, okay? So tuloy-tuloy lamang po mga kapatid. Alam kong inabangan nyo po kami, okay? Ako'y inabangan nyo sapagkat mayroon akong pangako sa inyo na ang ating guest speaker po ay magbibigay sa atin at maging daluyan siya ng pagpapala, okay? Sa bawat isa sa atin, okay? So magandang gabi pong muli sa ating lahat at kung kayo naghahapunan ngayon, tuloy nyo lang yung pagkain nyo dyan, okay? Pakinig muna tayo ng isang awitin. Medyo ang awitin po natin ngayon, kuntian lamang po natin mga kapatid sapagkat ang ating pong guest mamaya ay magbibigay po siya ng maraming mga awitin. Maraming mga kanta para po sa atin, okay? So, tayo makinig ng isa pang awitin na patugtugin nga po natin itong yan. Asan na? Itong Badong, yan, si Badong. Ayan, okay, para ito sa mga kaibigan natin, mga kilala ng mga LGBTQ. Ayan, kung kayo may kakilala, paki-tag at ito po mga kapatid ay para sa inyo, mga kaibigan nating LGBTQ. Maraming salamat at ito na po ang Badong. Dating batong binago ng Panginoon. Dating batong alanganin kahapon, lalaki na siya ngayon. Dating batong binago. Alright, tuloy-tuloy lamang po mga kapatid. Okay. Dating batong dalaginding kahapon, binata na siya ngayon. Ang sino man nakibati sa kay Kristo ay isang ng bagong nilalang. Wala na ang dating ang pagkatao, lahat ay nagbago dahil kaya sa Kristo. Dating batong binago ng Panginoon. Dating batong alanganin kahapon, lalaki na siya ngayon. Good evening po sa lahat po na Pacific Faith Bible Fellowship and also the Lord Reign Christian Church. Binago ng Panginoon. Dating batong matrona kahapon, barako na siya ngayon. Good evening, Sister Prima Gutierrez, Kahapon all the way from UAE. Panginoon, Ganun din si Sister Joan Amanya. kahit na Kasama po si Brother Fernando Amanya kulalapit, at ang inyong mga naksan. Good evening. durado ng magbabago. Pinabati ko din ang RJ Pontes Construction na kung saan pinagtatrabawan ng ating Deacon Fernand. Good evening po, Engineer Randy Pontes and Villarino family are watching with us all the way from Silang Cavite. Kahapon, lalaki na siya ngayon. Oh, dating batong binago ng Panginoon. Dating batong alanganin kahapon, lalaki na siya ngayon. Alanganin kahapon, lalaki na
Alanganin kahapon, lalaki na si Badong. Alright, yan po ang awiting Badong mga kapatid. Badong, okay. So maraming salamat po sa lahat again na nanonood po sa gabi pong ito. At tayo po ay magkaroon ng update ng ating COVID-19 cases. I don't know if yung ating pong audio is okay right now. Ayan, sabi kasi ng aking technical support dito, medyo ma-echo. Okay, so ayan. So mga kapatid, paki-thumbs up nga po kung okay lang sa inyong panlasa. Alright, binabati ko din po aking technical support na nandito sa bahay. Kasama ko po ngayon ang aking mahal na asawa at ang aking pong anak ay nandun po sila sa kabilang kwarto. Okay? So maraming salamat po sa bawat isa na nanonood po ngayon sa ating pong senior pastor, Pastor Romy Bien. Salamat po sa panonood, and at Hermie Bien at yung ating Nanay Ellie and Tatay Roger are watching also with us today. Okay, and Sister Irene, thank you so much also for watching. Okay, all right, give me one moment because I am right now searching the COVID-19 update. Okay, all right, here we go. So alright, so nabago na yung format ng DOH. Okay, give me one moment po mga kapatid. Here we go. I think this is it. Nabago na nga po yung kanilang format ng COVID-19. Alright, so full screen. Ayan na. Okay. Alright, so here we go. So active cases po natin mga kapatid, hindi na nila pinakita yung by province dito. Active cases po as of today is 49,989. So that is the active cases as of today, which is October 8 or 8 of October. So again mga kapatid, patuloy po tayong ipanalangin natin na talagang bumaba na po ang kaso ng COVID-19. Of course, we have to do our part. We need to do our part. Sumunod po tayo sa patakaran ng ating pong gobyerno. Maghugas ng kamay, mag-alcohol, social distancing, and also face mask po tayo and face shield. Alright, so yan po yung huwag nating kalimutan mga kapatid na yung mga alituntunin na yan, yung mga patakaran na yan ng ating gobyerno upang hindi tayo makahawa at huwag din po tayong mahawaan. Okay. So mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo ako. By the way, thank you so much to those who are praying for me because last night during the prayer meeting, ako po ay medyo nahilo kaya humiga lang po muna ako saglit. Okay? Pero medyo okay na po tayo dahil meron po tayong hindi lang asawa, pati doktor nandito sa aking bahay. Okay? Hindi lang chef, asawa, doktor na din. Kaya salamat. Okay, yan po yung nagpapalakas sa atin mga kapatid. Maraming salamat. I thought I will visit emergency room na naman. Okay, last night. But yeah, praise be to God dahil po ay medyo okay na po tayo ngayon. At nandito na tayo. Ayan, naghahatid ng mga pagpapala sa bawat isa sa atin. Okay, so tayo po ay manalangin mga kapatid. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa gabi ito. Salamat sa bawat isa na nakatune in po sa ating sa aming pong The Voice of the Gospel. Thank you so much for using this program para po mapagpala ang mga nanonood at nakikinig po Panginoon. Salamat Panginoon. Make us a blessing and also our guest for tonight. And sana po Panginoon kami po ay maging pagpapala sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu Panginoon. Lord, salamat. Use us mightily this evening and hayaan nyo na kayo ang mangusap sa lahat mo ng nanonood po ngayon. Ang lahat ng dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Tayo po dala ako sa mga nag-comment po dito. Wala nang nag-comment but we have 14
individual who are watching right now, I challenge those 14 viewers right now to please share this video to your friends and family. So if we can share 14 right now, 14 viewers mag-share. So go ahead, please share the video upang tayo po ay talagang maging pagpapala sa bawat isa. Okay, maging pagpapala sa mga nakatunin po sa atin sa gabi pong ito. Alright? So salamat po, salamat sa mga nanonood po ngayon. Paki-share ang video para mas marami pa po mas lalong marami ang pagpalain sa gabi pong ito. Alright, so hindi ko na po patatagalin mga kapatid, ano? Dadako na po tayo ngayon sa ating guest. By the way, itong guest po natin ay siya po ay kilala ko. Sapagkat I don't know kung naging counselor ako nito sa camp. But he will be the one to tell us everything later on. Hayaan na po natin siya na siya po ay bumati mamaya. Okay? So ito pong ating guest, he is a pastor's kids, okay? At sila po ay naglilingkod dyan sa The Lord Reigns Christian Church, dyan po sa San Pedro. Alright, so ayan, at itong taong ito, ang pagkakakilala ko sa kanya ay he is not just a musician, at napakalupit na musician po mga kapatid. Ang pagkakilala ko po sa kanya ay siya din po ay isang misyonero ng Panginoon, a very spiritual na tao, okay, na anak ng ating Panginoon. So, and he is ready. Okay, I'm proud to introduce to you. By the way, he graduated at the UP Diliman Conservatory of Music. Okay, so he will tell us more about that later on sa amin pong pag-uusap. Now, kung may kakilala kang music team o musikero, pwedeng i-send nyo yung link ng video po na ito sa tao na yan. Okay? So, without further ado, nais ko pong ipakilala po sa inyo mga kapatid, ang aking kaibigan, okay, kapwa kamanggagawa, wala pong iba si Jonathan Estabilio. Alright, Jonathan, please come in. Panapakan po natin. Isa pa. Magandang Jonathan, gabi po. Please, bumati ka naman dyan. Batiin mo lahat ng nais mong gusto mong batiin, kapatid. Magandang gabi po sa lahat po ng ating kapatiran na nanonood po sa ating Kuya Bokal sa segment for tonight. Isa pong karangalan na maging kabahagi ng ministeryo pong ito. Sige. Yeah. I think. Okay. Meron na po. Isang pagbati po sa bawat isa po sa atin. Ako po ay nagagalak na maging kabahagi po ng gawain po ito. Nawa po ay mapagpala po tayo ngayong gabi sa ilang minuto na ating fellowship through online. Okay, Dan, salamat. Binabati ko din ang mga taga The Lord Reigns Christian Church at ang kanilang senior pastor, ang tatay ni Tantan, na si Pastor Billy Estabilio. At yung kanyang kabiyak. So, good evening. Pati sa kapatid ni Tantan, ano? Good evening sa inyo dyan. Maraming salamat sa pagpapahiram nyo kay Jonathan sa aming The Voice of the Gospel program. Alright, so, sa gabing ito, huwag na nating patatagalin, ano, Tan? Bago tayo dadako dyan sa ating pag-uusapan, which is, ang topic natin ngayon, Tan, is praise and worship nga ba? O, assuming lang. Kasi, alam po natin, ano, na ang akala natin, we are worshiping God, ginagamit natin yung talent natin para sa Panginoon, pero assuming lang pala yun, ano? Hindi pala totoo. Instead of being spiritual in the sight of God, nagdi-display lang pala tayo ng skills po natin. Yan ang ating pag-uusapan, and more on, we are going to listen to music din. Ayan, so ngayong gabi, bago kami dadako sa aming pag-usapan, makinig po muna tayo ng isang awitin mula sa ating guest. Yan, sige po. Pa-enable ako, Pastor, ng sharing screen natin. Isang magandang gabi pong muli
sa bawat isa. Ito pong aking aawitin ngayong gabi ay aking pong original composition, ang pinamagatan pong Wonderfully Made. Ito pong awit na ito ay naisulat ko 7 years ago nung ako po ay nasa dorm. At hango po ito sa one of my favorite verses, Psalm 139 verse 14, na sinasabi doon na God created us fearfully and wonderfully made. So ito po. Apart from you, I can do nothing. Apart from you, then I am nothing. I was lost, but you have found me. You gave your life and rescued me. I am loved, I am saved, I'm forgiven by your grace, and I am fearfully and wonderfully made. And now I share with your riches, live in all your ways. Lord Jesus, I am yours and yours forever. It's not by might nor by my power, it's not my works for me to conquer, but through Christ I can do anything. With you no man can stand against me. I am loved, I am saved, I'm forgiven by your grace, and I am fearfully and wonderfully made. And now I share with your riches, live in all your ways. Lord Jesus, I am yours and yours forever. Living by faith and not by sight, casting my cares upon you, and I will not be afraid, for you're on my side. Lifting my hands with my head held high, I am loved, I am saved, I'm forgiven by your grace, and I am fearfully and wonderfully made. And now I share with your riches, live in all your ways. Lord Jesus, I am yours and yours forever. I am loved, I am saved, I'm forgiven by your grace, and I am fearfully and wonderfully made. And now I share with your riches, live in all your ways. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, I am yours and yours forever. Diyos po ang papuri. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa isang napakagandang awitin po na ibinahagi sa atin ni Brother Tantan. Okay? So, alright. So, tuloy po tayo mga kapatid. Tan, lagi namin dito sa program na ito, lagi namin pinapakwento yung assurance, yung salvation, paano na ilala sa Panginoon, because ang pinakalayunin sa program na ito is to share the gospel. Kaya nga po, voice of the gospel is to share the gospel, especially to those who don't know don't have the assurance of salvation, and hindi nila alam kung
saan sila pupunta kung sila po ay kukunin na ng ating Panginoon. So, my first question is, paano mo nakilala ang Panginoon at kailan ito nangyari? Ano ko nakilala ang Panginoon? It's way back 1999 when I was 5 years old. Kasi nung time na yon, bali nakatira pa kami sa Paitay, Laguna noon. Doon talaga ako may nakatira. Tapos may isang bata doon sa area namin na namatay. Kasi naka-backride siya sa tricycle. Tapos nalaglag siya nung pagkaandar. So namatay. So ako naman bilang isang batang na-curious, sabi ko sa tatay ko, tay, saan pupunta yung bata nung namatay? Kumbaga, na-curious ako, nasaan na kaya yung bata nung namatay? So, naging chance yun. I mean, ginarap na ng tatay ko yung opportunity na yun na ipaliwanag sa akin sa musmos na edad. So, siniran niya ako. Yung ate ko, nakikinig rin pala. So, sabay kami sinira ng tatay ko ng time na yun. So, sabay din kami tumanggap sa Panginoon ng mga oras na yun. Kumbaga, sa murang edad, ayun, yun yung unang pagkakataon na nabahagi sa akin yung gospel at nanalangin at tumanggap sa Panginoon. Pero syempre, throughout the years na nagtuloy, doon pa mas lumalim, kumbaga, yung journey bilang isang mananampalataya ay doon ko pa mas na-discover. Kumbaga, bilang isang bata, bilang isang teenager, marami kang, syempre, dumadaan ka sa yung facing na ganun. Kumbaga, yung encounter talaga, later on ko pa naranasan yung personal, yung mas personal na encounter sa Panginoon. Pero yung nakakilala ko sa Panginoon nga, 5 years old ako nung time po na yun. Alright, salamat dyan. Bawat isa talaga dito sa program namin, may mga kwento talaga sila, may mga paano nila nakilala ang Panginoon, may mga kanya-kanyang kwento, no? So ikaw, meron din yung bata na matay. So, ayan, isang kwento yun. Because there are talaga ginagamit ang Panginoon mga instance sa buhay natin para ma-encounter at makilala natin siya bilang ating Panginoon at sarili tagapagligtas. Okay? So, ayan, sabi mo along the way na doon ka nag-grow. Punta naman tayo dito sa ilang taon ka bago nahilig sa musikatan? Yun naman, 5 years after pa. 10 years old ako nung una akong nakahawak ng piano. Doon din sa Paite, sa NTBC. Merong piano doon. Di ba kapag Baptist Church, nag-umpisa yan sa mga hymnal. Kumbaga, yun. Pero nag-transition na naman yung church sa praise and worship. Tapos may piano doon na nasa lobby. So, laro-laro lang ako doon. Tapos yung pinsan ko, one time, habang practice yata nila yun eh. So, habang, syempre, pag bata ka, nag-iingay ka lang doon sa piano. Tapos, tinuruan ako ng simple melody. Tapos, ayun, natutunan ko siya. Tapos, nung narinig ng nanay ko, kinausap niya yung keyboardist namin sa church, si Kuya Jaced, na itinuturing kong pinakang mentor ko sa piano. So, tinuruan niya ako nung grade 4. So, doon nag-start. Tapos, tumagal yun siguro for 1 month na tinuturuan niya ako. So, natutunan ko yung right fingerings, kumbaga yung positioning. Pero, after nun, yung parang natutunan ako ng mga basic chords, mga simple, kumbaga, uso pa ng time na yun, yung mga song sheets eh. So, yung mga chord charts pa. So, bumibili ako ng time na yun. Kumbaga, ewan ko, saan ba nakako nun? Sa mga klasiko, meron sila nun kasi uso sa school yung mag-play ka ng gitara, tapos naka-song sheet pa. Yung parang isang booklet. Tapos ayun, nagja-jam-jam lang kami. Hanggang sa nung lumipat na ako sa San Pedro, kumbaga, grade 6. Yan, grade 6. Dito na kami sa San Pedro. Dito na rin nagpastor si tatay. Doon ako unang na-involved sa praise and worship team. Kumbaga, yung involvement ko sa worship team yung naging susi din, naging foundation ko para mas lumago pa dun sa skill ko sa music.
Kumbaga, in a way, naging self-taught din, self-learning sa piano, tapos natuto din kahit paano mag-gitara, mga instruments sa church. So, ayun, yun na rin yung naging way para ma-involve talaga yung skills sa music, kumbaga, mas mag-grow. Ayun po. Basta. Yeah, I think matagal ka na din tumutugtog sa church, no? Yes, since I was 11 years old, I think. Simula 11 years old. Ngayon ako ay 26 na. Ako nalaman So, tuloy nila. So parang 15 years na. 15 years na akong involved sa worship team. So since that kumbaga ako yung pinakang totoy nun na bagong salta na involved sa worship team, pinakang bata, makasama ko matatanda na talaga. I mean, mga kuya na sila. Pero yun, doon po ako unang na-involved sa worship team. Nung ako ay grade 6, yun, lipat namin dito sa San Pedro. Alright. So, nice kong batiin, nice kong batiin yung ating mga nanood ngayon, si Jocelyn Gasapo. Good evening, Pastor, at sa lahat ng nanonood ngayon ng The Voice of the Gospel. So, ayan, binabati po nila tayong lahat. So, good evening po sa inyong lahat. Good evening po dyan sa lahat ng mga nanonood. Good evening po. Kung meron kayong, ayan, isa lang naman ito. Kung meron kayong nais na kanta, ayan, sino yung unang maka-comment dyan? Meron kayong isang kanta na gusto nyo tugtugin ng ating guest ngayon, paki-comment. Yan. Yung unang maka-comment, yung kanta niya tutugtugin. Okay? So, yun. Alright. So, okay. Tuloy-tuloy lang po tayo, mga kapatid. Pakishare po yung video. Ngayon, meron tayong marami-rami po yung nag-view sa atin ngayon. Okay? So, salamat po sa lahat. Good evening po sa ating lahat. Salamat sa pag-share po ng video. Good evening po. Alright. Okay. So, Tan, my next question for you is, alam po natin, na ikaw ay nag-aral ng Conservatory of Music sa UP Diliman. And alam ko ito sapagkat I prayed for you. Okay, pinag-pray kita dito sa desire mo bago ka mag-enroll, we prayed for it. And ano yung mga encounter mong mga paghihirap, yung mga nung ikaw ay nag-aral sa UP? Kailan, tell us din kung kailan ka nag-graduate pala. Nag-graduate po ako last year lang, June, 2019. So, tumagal ako sa college ng 7 years, ganyan katagal. Mula 2012 hanggang last year, 2019. So, ganun katagal po ako sa College of Music. So, dati, Conservatory of Music yung tawag sa music. Ngayon po, in-upgrade nila. Ewan ko kung anong year, pero I think mga 90s nila ginawa nilang College of Music. So, graduate po ako sa College of Music, major in music education. Yan, it took me 7 years, almost more or less 7 years ako sa college. So, yung pinakang challenge na encounter ko po, even before pa ako nakapasok sa UP, was that, kumbaga, wala naman po kasi ako talagang professional training na may kumbaga, mayroon piano teacher na pumupunta sa bahay. Wala. Kumbaga, yung lahat ng naging training ko, sa church lang. I mean, wala yung personal na teacher na, okay, magko-correct sa akin. Hindi ganyan, ganito gagawin mo. Or may magbibigay sa akin ng mga pyesa na to kailangan ko practicein. As in, wala po. Kumbaga, ang naging pundasyon ko lang nung time na yon, yung mga songs, yung praise and worship songs na tinutugtog natin usually sa church. And ang unang-unang pinaka naging challenge sa akin doon ay sa College of Music, kailangan marunong ka na magbasa pala ng pyesa. Nakakatugtog ka ng mala Mozart. Kumbaga kahit paano, yung mga pyesa nila, natutugtog mo na. As in, nakakabasa ka na rin ng nota, nakakatugtog ka na. Bilang ako po ay isang church musician, wala naman akong background doon. As in, zero knowledge ako during that time. That was 2011. Wala akong knowledge about sa pagbabasa. Ano ba yung mga notang ganyan?
quarter note, whole note. Nakikita ko sa mga modules ngayon ng public school, yung mga may question. As hindi ko alam yung mga simbolong yon, yung mga drawing na yon, yung bilog na yan. Wala talaga. Pero thank God, ayun po, mayroong YouTube na nakita yung tatay ko na music theory lesson. So that was January. Sinimulan ko siyang i-binge watch. Kumbaga minarathon ko yung 50 videos na yon from January, yung entrance exam sa College of Music sa UP. March na. So para akong nasa kinder pa lang, kailangan ko nang ma-achieve yung knowledge sa pang-entrance exam ng college. So wala talaga. I mean, marunong na ako tumugtog pero wala akong piyesang alam. Yun ang kailangan para ma-admit ka sa UP. Biyaya naman po ng Panginoon, binigyan niya naman po ako ng, kumbaga masasabi ko lang na ang biyaya niya ay sapat ng panahon na yon na siya yung nagpasok sa akin. Out of 400 nag-take nung exam, yung sa major ko, ang nakapasok lang is 12 lang kami sa batch namin sa major ko. And sa first year, sa freshman na nakapasok sa college, ang population lang namin is around 60 to 70 katao out of 400 na nag-take ng exam. So talagang butas ng karayom yung pagpasok. And ayun, biyaya ng Panginoon, natuto po ako na makabasa, nakapasok po ako. And throughout dun sa 7 years, as in para akong baby na nagsisimula pa lang dun sa field na yon. And yung mga challenges, yung mga subjects talaga na everyday kailangan mo mag-practice, kailangan mo, kasi every SEM meron kaming final exam. So yun yung pinaghahandaan namin every SEM na may mga pyesa kami sa piano, sa iba pang subjects na right after nung SEM, kailangan namin matugtog dun sa mga panel namin, dun sa mga professors namin. And then, one time, big time lang. Pag pumalya ka doon, yun na yung grade mo doon sa SEM na yun. So, yung mga ganun po. Tapos, kasabay pa nun yung mga academic subjects na talagang ang dami-daming subjects na kailangan mong aralin. So, kailangan mong balansehin yung time mo sa pag-aaral at the same time, yung time mo sa pag-ensayo. So, at as in, inaabutan po ako personal ng pagsasara ng college bago ako umalis dun sa college. Kumbaga 8 p.m. yung sarado na ng college namin. As in, kakatokin na ako nung pinakang custodian dun sa college para pauwiin na. Parang yan po, yung mga masasaya at bittersweet na alaala. Kasi syempre, kailangan mong pagpaguran. Yeah, yun talaga yung yung sinasabi natin nagsusunog ng kilay. Opo. Yeah. Susunog ng tiklado ng piano. Si tatay mo ay nanonood ngayon. Binabati ko si Pastor Billy Estabilio. Pastor Billy, thank you so much for watching. Salamat sa pagpahiram kay Jonathan. And si Carol Diaz, Jero Diaz also are watching with us right now. Alright, so Tan, mayroong request dito. Yung Steel. Alright, Steel daw. Steel. Sige po, atin pong awitin yung Steel. Share ko lang po ulit ang aking screen. Yan, rinig niyo po. Yes. Wait lang po ulit. Oops. Okay. Okay po, Pastor, rinig niyo? Yes.
sumamo narito lumalapit sa'yo umaasa pa rin mababago. Saglit lang mga kapatid, okay? Nagkaroon po tayo ng technical problem. So, saglit lang po. Minsan pa baguhin mo minsan pa pagharian mo. Alright, we're back. We're back mga kapatid. Pasensya po, pasensya. Alright, dito na. Okay, here we go. Okay. Cheers. Hello. Ayan. The flood, I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Purihin po ang Panginoon. Amen. Praise God, amen, amen. So, salamat sa Panginoon sa awitin po na yan. Good evening, Sister Irene. Salamat po sa panonood. Sana yung ating mga music team ay nanonood po ngayon, ano? Alright, so Tan, salamat po dyan sa special request na tinugtog mo. Marami pa pong mga awitin ng atin pong patutugtugin mamaya, mga kapatid. Kaya tune in lang kayo. Dyan lang po kayo, okay? So, Tan, my next question is in line pa rin doon sa nung ikaw ay nag-college. What about your yung spiritual nung ikaw ay college? Paano ito, kasi alam natin sa UP, di ba? Paano ito nagkaroon ng epekto sa iyo bilang isang Kristiyano at nandun ka sa UP? Opo. Biyaya naman po ng Panginoon, na-involve po ako first year college pa lang sa Campus Crusade for Christ sa UP Diliman. Kumbaga, yun yung pinakang naging org po na sinalihan ko. And dun sa org po na yun ay naging involved ako sa pag-share ng gospel. Natutunan ko po mag-share using yung For Spiritual Laws, yung may booklet po na ginagamit kami na sa pag-share ng For Spiritual Laws. Kumbaga, in a way, yun po yung tumulong sa akin mag-sustain, and then may mga kuyas din po doon na nagme-mentor po sa akin, nagmi-meet kami every week, nagba-Bible study kami, mentoring, ganyan. So, biyaya naman po ng Panginoon ay hindi naman po, kumbaga kahit nandun ako sa lugar na maraming mga masasabi natin mga aktivista, may mga time na kapag nagkaklase kami, talagang mag-i-interrupt sila sa klase hanggang sa mag-i-invite sila, sige, sama-sama tayo mag-walk out, maglakad tayo papunta sa Menjola. So, yung mga kumbaga normal na scenario sa campus, yung may mga nagrarally sa harap ng mga buildings ng facility. Pero biyaya naman po ng Panginoon ay hindi naman po tayo napasama doon. Kumbaga, nung time kasi na yun, sobrang preoccupied po ako ng mga requirements. Kumbaga, yung pyesa, yung mga kailangan mong mag-practice. So, imbis na sumama sa mga gano'n, sige, ipapractice ko na lang to. parang yun po yung naging protection din sa akin ng Lord. Pero dumadating din naman po talaga na yung nagiging kalaban naman sa sobrang kabisihan ay yun din yung unang-unang nagiging hindrance para makapagpatuloy.
Pero yun nga, kumbaga gano'n naman po sa buhay Kristiyano. Dumadating talaga yung mga ganong panghihina. Pero salamat dahil siya pa rin yung naguhugot dun sa mga ganong sitwasyon po. So biyaya po, masasabi ko sa biyaya ng Panginoon yung naging pagpapala po sa akin ng Campus Crusade for Christ na humubog din na maging isang tumayo bilang isang Kristiyano doon sa campus. Kasi typical doon sa campus yung may mga makikilala ka, mga atheist, hindi talaga sila naniniwala. Patalainuhan pa sila. So kahit mag-share ka, hindi ka rin naman papakinggan. Pero hindi naman lahat. Kumbaga marami pa rin doon yung receptive sila. Talagang pag shaneran mo ay nakikinig din naman. Kumbaga yun nga, yung pinaka naging baon ko doon bilang isang estudyante na ang success sa pag-share ng gospel, yung success in witnessing is just taking the initiative to share Christ with the power of the Holy Spirit and then leaving the results to God. Which is yun din yung nadala ko sa church na ginamit na rin po ang inyong lingkod. Sa church namin dito sa San Pedro, nag-training po kami na gamit yung mga leaflets na yon, yung for spiritual laws. So tinuruan ko yung mga leaders ng church. Tapos may mga time na lumalabas din kami as a church dun sa community namin dun sa subdivision. So yun, biyaya ng Panginoon na nai-apply naman po. Amen. Salamat. Ayan, dadako tayo sa isa pang awiting hinanda mo dyan para sa amin. Opo. Sige po. Ayan. Ito nung susunod na awitin naman po ay sinulat ni Pastor Romel Guevara, Sa Piling Nyo. Nagmumula sa inyo, kaligayahang nakamit sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisip ng puso ko sa piling nyo. Kapayapaang nagmumula sa inyo, kaligayahang nakamit sa piling
isang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Ang ganda po ng awitin na yan. Ano? Salamat sa Panginoon sa yan. Napakagandang awitin na. Pangalawang awitin na ibinahagi ni pangatlo na pala ni Tantan. Alright, so tuloy-tuloy po tayo. May itong last question po natin dito, Tan, is that ayan, asan ba yung ating so, ano naman ang masasabi mo, Tan, dito sa mga musician po natin? Medyo controversial po ito, ano? Sa mga musikero natin, musikero natin sa church, na kung saan after tumugtog ay hindi na nakikinig ng worship service at parang gusto nila skills na lang at hindi na yung spiritual. Kumbaga, tugtog na lang ako dito, display na lang ako ng talent ko. Okay na. Hindi na ako lalago sa aking spiritual life. So, ano naman ang masasabi mo? Anong ma-comment mo dito? At ano ang payo mo para sa mga ganitong klaseng mga manunugtog ng praise and worship? No comment? Joke lang po. Minsan na po tayong naging biktima ng ganong attitude towards being member of worship team. Ako po minsan ay dumaan din po ako sa ganong sitwasyon nung time na talagang yung personal knowledge ko, yung pagkakakilala ko sa Panginoon ay ganun pa kalimitado. Kumbaga yung yabang, yun talaga yung pinakang dangerous na pag pumasok sa isang nagmi-minister through music. Yung yabang, yung parang ang tingin mo sa sarili mo, ang galing-galing mo. Minsan yun yung mga pandilin lang ng kaaway na pwedeng maging yung parang instead of glory to God, nagiging glory to me. Pero biyaya naman po ng Panginoon ay binasag po niya yung ganong attitude sa akin nung time na kumbaga personal experience ko lang din po talaga yung pwede kong maibahagi. Kumbaga nung time na nag-a-aspire pa lang ako na makapasok sa UP. So as in yung unang attempt ko hindi ako nakapasok. And nung time na yun parang gumuho na, nabasag na yung desire ko sa worship team, parang ayoko na. Parang yun yung fourth year high school ako noon eh. Nag-take ako ng test, bumagsak ako. Tapos ayun na, parang basag na. Kala kasi ang target ko, ang goal ko lang nun talaga magkaroon ng malaking tarpaulin na isasabit sa school namin na nagko-congratulate sa akin na congratulations Jonathan Noel Estabilio for passing ganito. Kaso hindi ako nakapasa ng time na yun. Yung pala yung gagamitin ng Lord sa akin na way para basagin, para kulmahin yung puso at isipan ko. Dinala niya ako sa Bible School. Nag 1 year po ako sa Bible School sa Happy Family Bible Training Center sa Baguio. And doon ako mas nagkaroon ng personal na pagkakakilala, yung personal knowledge sa Bible. Doon kami tinrain na mag-memorize yung parts ng Bible, kung gaano kadami ba yung books ng Old Testament sa New Testament. In short, yun yung naging turning point ko bilang isang lingkod ng Lord na kaya pala ako marunong nito, kaya pala ako marunong sa music. Kumbaga doon mas kinonfirm ng Lord yung skills, yung gifts, yung talent na
doon na mas naging klaro sa akin. Kaya kasi Lord, gusto ko tong gamitin sa ministry. So, nung second attempt ko, nung 2011, yun yung kinikwento ko kanina na wala akong knowledge sa nota, sa music. I mean, biyaya talaga, milagro para sa akin na nakapasa nung time na yun. Nung nagpaalam ako sa tatay ko kung ano yung kukunin ko, kasi gusto nila, syempre, yung stable na magiging trabaho mo. Stable yung course na magiging stable yung trabaho. So, nung una, sabi ko music, sabi ng tatay ko parang una-una para hesitant pa siya. Sabi ko, kasi po, ito lang naman niya alam kung gawin. Ito lang naman niya alam kung dito ako mag-i-excel. And ito lang alam kung paano ko gagamitin ng Lord. Kaya music yung gusto ko i-pursue. Parang, kumbaga, isabihin mo sa tatay mo yun, tapos pastor patatay mo, para sinermonan mo pa yung tatay mo. Pero hindi. Kumbaga, naging confirmation din yun. And all throughout, pati nanay ko, kapatid ko, naging supportive sila dun sa journey ko nung college na talagang every step of the way, yung pagpasok isang milagro at yung nakalabas po ako dun sa college, dun sa campus, nang natapos ko talaga, isang napakalaking milagro din. And yung masasabi ko naman doon sa attitude ng mga ilang musician o part ng worship team, na after magtugtugan, tatambay na sa labas. Yun po ay, kumbaga, may ibang kaparaanan ng Diyos para hipuin itong mga kapatid nating ito na maparealize kasi lahat yun nag-uugat dun sa limitadong pagkakakilala sa Lord. Kumbaga, ang dalangin ko bilang isang part din ng worship team na ang bawat isa ay lumago talaga doon sa knowledge natin sa Lord. Kasi kung limitado lang yung respeto natin, yung pagkakakilala mo sa Kanya, talagang hindi mo papahalagahan yung salita ng Panginoon. Hindi ka talaga makikinig ng mensahe. Pero kung marirealize, kumbaga ako, nare-realize ko na, ito yung Diyos na nagpasa sa akin, ito yung Diyos na nagtawid sa akin dun sa mga pinagdaanan ko. Doon ako mas hahanga. Kumbaga, doon mas magde-develop yung respeto ko sa salita niya. So, hindi ako lalabas ng church. And yung pagtugtog, at the end of the day, kung hindi tama yung puso na ginagawa natin to sa Panginoon, magiging, wala siyang laman. Wala siyang substance. Tumugtog lang para lang tayo nag-videoke. Pero yung simpleng pagtipa na ang nasa puso at isipan natin na we have this one God that we have to worship. O kumaga, audience of one lang talaga. Doon, kumbaga, yung puso talaga yung usapan. And yung worship, reflection na lang siya nung pagkakakilala natin sa Panginoon. So, kaya baka ganun yung attitude ng karamihan yung mga ilan sa mga kapatid natin na member ng worship team. Ang question talaga ay, kilala mo ba talaga yung Diyos na tinutugtugan mo? Kasi kung kilala mo siya, mag-iiba din yung perspective natin dun sa pagtugtog, mas papahalagahan mo yung pagiging part mo ng worship team, hindi ka magiging prima donna, and yung with humility talaga. Na at the end of the day, kaya yung kunin niya lang ng Lord ng isang pitik lang Kumbaga, maaksidente ka, mabalian ka ng kamay, hindi na ako makakatugtog. Yung mga ganong pag-iingat na ginagawa ng Lord. So, pagpasensya niyo na po, madami na ako nasabi. Yun po. Alright, okay. So, Tan, parang sinasabi mo dito, when you go, pag ikaw ay pumasok sa worship team, is it, tumugtog ka muna bago ka lumago? Or you're growing, or yung growth mo as Christian, yun yung nag-motivate sa'yo para ikaw ay tumugtog para sa Panginoon. Which one kaya yung pinaka-the best dito? Is it your growth, and then yung fruit dito is yung paggamit mo ng talento mo, o nagpagamit ka muna ng talento mo, at saka na yung paglago? Actually, to be honest po, ay mas nauna yung tugtog muna. Kumbaga bilang bata kasi, yun talaga yung mag-aano ng interest mo makatugtog. Ang unang motivation mo gusto ko tumugtog sa harap ng tao. And honestly,
Yun talaga yung motivation ko na una ako naging part ng worship team. Pero ginamit din ng Lord yun na way para i-correct ako na hindi pala ganun. So, yun nga po, nakwento ko kanina, na-encounter ko siya, yung failure na naranasan ko, yun din yung nagtulok sa akin na hindi pala sa yabang. Mas nagkaroon tuloy ng meaning yung ginagawa ko. Kasi kung basta tumutugtog lang ako, okay, ang galing ko tumugtog, pero wala siyang yung impact sa akin, basta tumugtog lang, para nagiging performance lang. So wala rin, useless din. Unless magkaroon tayo ng fresh encounter talaga, yung fresh and personal encounter dun sa Diyos na pinaglilingkuran natin, na not just in music, it could be in ushering, it could be dun sa simpleng pakikinig mo dun sa kapatid mo, na namang problema, simpleng pangangamusta, yung mga ganon. Talagang overflow na lang siya doon sa love mo para sa Panginoon, yung knowledge mo tungkol sa Kanya. And hindi siya limited doon sa part ng worship talaga. Na, kumbaga, hindi siya nakakahon doon sa kapag sinabi nating worship is kantahan, tugtugan lang. Kumbaga, siya, talagang lahat, kumbaga, whether you drink, you eat, whatever you do, di ba po, sabi ni Pablo sa isa sa mga sulat niya, do it for the glory of God. So, even in these days, talagang nag-a-apply yun. Na in whatever we do, whether we click, we post, di ba, we share in Facebook, it should be, kumbaga, yung glory ng Lord ang siyang mag-manifest. Yun po. Alright, salamatan. Bago mo kantahin yung last song natin, nililingid sa para sa kalaman ng lahat. Ikaw din ay naging most of the music team in the Lord Reigns Christian Church ay mga misyonera, right? Pumupunta kayo sa isang tribo. Tell us something about that. Yes, bali isa po sa mga naging ministry po ng church po namin sa pangunguna po na aming Pastor Billy Estabilio, ay yung isama po kami doon sa mission trips. Short-term mission trip lang naman sa Quirino Province. Ito yung mga kapatiran natin na nakakilala naman sila sa Panginoon, pero dati silang headhunters. Mga 1950s, talagang yung kultura nila ay namumugot talaga sila ng ulo. Hindi sila makakapangasawa kapag hindi sila nakapugot ng ulo. Kumbaga, symbol yun ng pagkalalaki ng bawat lalaki doon sa tribo na yun, na ito lang yung magiging way para makapangasawa ka. So, pero yun, matagal na pong lumipas yun. Kumbaga, nakakilala na to tong tribo na to. And recently, ginamit rin po ang team po namin sa TLRCC na mag-conduct ng tribal camp. Ito po yung Aya Blaze Tribal Camp. So, meron din po annually since 2013, kinokonduct po namin ito. Kami po yung nag-host ng camp na ito. Youth leadership camp siya. Pero dito, walang pastor, walang tatay, walang nanay. Parang lahat nagiging camper. And yun, tinrain namin siyang dalhin sa church, sa Quirino Province. Talaga may mga time na naglalakad kami ng mga 5 oras. Marating yung isang baryo. Yung mga ganong experience na talagang ma-appreciate mo na dito sa baba. Umulan lang, nagta-tricycle ka lang, hindi ka pa pupunta sa practice. Pero doon, meron pa doon isang kapatiran, bulag siya. As in, naglakad sila ng ilang araw, 2, 3 araw sa kagubatan para lang makarating doon sa venue. And yung mga ganong testimony na makikita mo yung kapayakan ng buhay nila, na makakapag-reflect ka sa sarili mo na we are so privileged na yung comfort natin sa pagsamba ay ganun na lamang. Itong mga taong to, talagang mga karamihan sa mga nagpapastor doon is wala namang regular support. As in, kanya-kanya silang tanim. At yun yung isang kagalakan na ma-witness yung kabutihan ng Diyos na dati silang headhunters. Ngayon, isa na sila sa mga ginagamit ng Panginoon para i-reach out din yung mga kapwa-tribo nila na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. And yun, mga nagko-conduct si Tatay before ng mga mission conference to challenge those tribesmen na
talagang humayo para sa Panginoon. Kasi walang ibang makakaintindi sa kanila kundi sila rin na nakaranas ng ganung kultura, ganung pamumuhay. And ayun, bilang kabahagi din, kumbaga sama-sama tayo, sama-sama sila, kasama natin sa panalangin, nasa paghahayo nila, yun din yung magiging suporta. And ngayon po, si Pastor Joshua Soriano, isa po sa homegrown missionary po ng church namin, na ngayon po ay nasa Laos, with partnership din sa New Tribes Mission. So ngayon po, doon po siya nakadestino and upang abutin yung mga tao doon sa Laos. So yun po, talagang more about missions. Salamat. Good evening kay Pastor Joshua, okay, dyan sa Laos, yung ating misyonero dyan sa Laos. Okay, member nila yung ni Pastor Jonathan yun, ka-alma mater po sa Bibisay. Alright, salamat sa inyong buhay. Thank you so much for sharing your life and also for teaching us principles about praise and worship at yung tunay na pagsamba sa ating Panginoon. So maraming salamat at alam ko naman na hindi pa ito yung huli na ikaw ay mag-guest dito sa The Voice of the Gospel. Lagi ko sinasabi sa mga guests ko dito. Okay? So bago tugtugin yung iyong last song, si Jonathan ay meron siyang parang School of Music para sa nag-i-start So ipapakita ko sa inyo itong School of Music ni Tan. Ayan, so JNBE Music. So siya po ang namamahala dito, siya rin po ang nagmamanage po ng school na ito. So Tan, please tell us more about this. Yes, thank you po. Salamat po sa muli, Pastor, sa pag-imbita po sa akin. Talagang papuri po sa Diyos na maging kabahagi ng gawain pong ito. Speaking of yung JNBE Music po, ito po ay sinimulan po na ng inyong pong lingkod na online business po para sa mga naghahanap po ng music lesson, online music lesson na kumbaga nakalapat siya ngayon dahil pandemic, hindi tayo makapag face-to-face masyado. So, sa ngayon, kumbaga nag-o-offer po ang JNBE Music ng tutorials, music lessons for piano, for guitar, for ukulele, and for bass guitar, and also for drums. So ito po ay program para sa beginner na talagang wala pang knowledge sa pagtugtog. Ito po ay pwede po sa inyo. And also for intermediate and advanced musicians. Dito po ay matututunan po ninyo ng mga mag-enroll po yung basic music theory, makatugtog po ng pyesa, makabasa. And especially, magamit din sa Panginoon yung mga talento na binigay po sa atin. Sa atin po. So basically yun naman po yung pinakang yung ang tawag dito, yung purpose nito pong JNBE Music. Salamat po. Anong contact number mo dan? Nandyan, contact number mo. Nandyan po. Opo. You can search it po sa Facebook. Ito pong JNBE Music. Please like and share na rin po sa inyo pong mga kilala. Kapag may kakilala po kayo na nagnanais na magpaturo, nandyan po yung contact number ko, or you can message me po sa Messenger para po sa ating pong music lessons. Yes, thank you po. Thank you so much, Tan. Thank you so much for sharing your talent to us. Salamat po. At ngayon, pakinggan natin sa Tantan sa kanyang last song. And mga kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo, ang Diyos ay mabuti ng mga sitwasyon ng buhay natin. Pangit yan, maganda yan. Ang Diyos ay Diyos pa rin. At ito po ang inyong Kuya Vocal na vocal dahil sa aking misis na nagmamahal. Ayan, last song na mula kay Tantan. This song po ay entitled Great, yung greatness, yung kadakilaan ng Panginoon. Lord, you've examined my heart, and you know everything about me. Wherever
chosen me even before you made the world, and that I know your plans for me are for my good, not to harm me, but to give me hope. You are so great, so marvelous. You are awesome and wonderful. And now I stand in awe of you, lifting my hands. I worship you. You're so rich in kindness and grace. You've died for me and rescued me. You've given me your righteousness. So now I stand with confidence. You are so great, so marvelous. You are awesome and wonderful. And now I stand in awe of you, lifting my hands. I worship you. And I sing hallelujah, hallelujah. And I sing hallelujah, hallelujah. You are so great, so marvelous. You are awesome and wonderful. And now I stand in awe of you, lifting my hands. I worship you. I worship you. To God be the glory. Amen, amen, amen. Salamat tan, ano? Salamat sa awitin na yan. Praise God sa iyong talent na binigay. Nais ko batiin, ano, yung ating mga manonood ngayon, bago tayo magtapos, magwakas. Nanonood po sa atin si Angelita Hilario Buco, all the way from Nueva Vizcaya. Thank you so much for watching. And also, yes, of course, Tita Celia Tijada, Salvador, thank you so much for watching. And Sister Prima, thank you so much, Villarino family. Alright, salamat mga kapatid sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating program. Bukas po, meron po tayong, again, may online streaming po tayo bukas. Okay? So, ang ating pag-uusapan po bukas ay paano magpatawad. Ayan. So, huwag kayong mawala. Parating guest bukas, pero pag-usapan po natin kung paano magpatawad. Paano ba magpatawad? Yan yung pag-usapan natin. Okay? Then sa mga hindi nakapagpapatawad dyan, bukas pag-usapan natin paano magpatawad. Okay? So salamat po. Tan, salamat. Salamat po, Pastor. Mag-usap pa tayo mamaya kasi may gustong mag-enroll.
dito sa aking bahay. Sige po. Ayan. Okay. So salamat mga kapatid. God bless us all. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po. Salamat.